What's up, Morta Buddies? May tumutulo ba na tubig sa bahay nyo, sa pader or CR ninyo? O gusto lang ninyo siguraduhin na hindi na magkakaroon ng leaks in the future? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Mortaseal, isang single-component cementitious waterproofing slurry na tumutulong protektahan ng concrete surfaces laban sa water penetration. Madali lang ito gamitin, pero may ilang importanteng steps na kailangang sundin para maging effective ang waterproofing. Tara, simulan na natin. Bago tayo maghalo ng Mortaseal, ihanda muna natin ang surface. Make sure the concrete substrate is structurally sound and free from delamination. It must be free from paint, wax, oil, grease, dirt, and dust. Any large cracks or holes must be filled and repaired using the Mortabond repair system before application. Ngayon, bakit ito importante? Simple lang, kahit gaano kaganda ang waterproofing, kung may malalaking crack sa ilalim or butas, doon pa rin makakapasok ang tubig. Next, dampen the surface. Basain ng bahagya ang wall or floor gamit ang malinis na tubig. Hindi ibig sabihin na babahain natin siya. Gusto lang natin na damp o mamasa-masa ang konkreto. Ginagawa ito para hindi agad higupin ng tuyong konkreto ang tubig mula sa Mortaseal. Kapag masyadong mabilis na tuyo ang mixture, pwedeng magkaroon ng flaking, powdering o pagbabalat ng coating. Temperature check. Kung maaari, siguraduhin na hindi sobrang init ng panahon. Maganda kung ang hangin, mixture at ang concrete surface ay nasa ilalim ng 32 degrees Celsius. Kapag sobrang init ng panahon, mas mabilis matuyo ang produkto bago pa ito mag-cure ng maayos. One important reminder, kapag nagsimula ng tumigas ang mixture, huwag na huwag magdadagdag ng tubig. Masisira ang tamang formulation at maaapektuhan ang waterproofing performance. Mixing. Ngayon naman, ihanda na natin ang mixture. Para sa isang 20 kg bag, gumamit ng 10 liters ng malinis na tubig. Kung maliit lang ang kailangan, ang ratio ay 2 kg ng Mortaseal para sa 1 litro na tubig. Haluin ng mabuti hanggang maging smooth at walang buo-buo na powder. Hayaan ito mag-rest ng hanggang 3 to 5 minutes. Tapos haluin ulit bago gamitin. First coat, gamit ang paintbrush or textured roller, simulan na ang unang coat. Ang recommended tool natin ay paintbrush dahil ang mga bristles o buhok ng paintbrush ay nakakapasok sa maliliit na pores, butas at surface imperfections ng konkreto. Mas na itutulak nito ang Mortaseal papasok sa surface. Ang target natin na kapal ay humigit kumulang 1 mm. I-apply ito sa iisang direction lamang para pantay ang coverage. Optional but not recommended. Para sa mas matibay na waterproofing, especially sa mga corners and construction joints, maglagay ng Mortabond waterproofing fiber mesh net or cloth sa pagitan ng first coat at second coat. It acts as a reinforcement. Tumutulong ito para palakasin ang coating lalo na sa mga areas na madalas magkaroon ng movement or hairline cracks. Drying time. Hintayin matuyo ng mga 10 minutes bago ilagay ang susunod na coat. Sa pagkakataong ito, i-apply ang Mortaseal sa opposite direction. Halimbawa, kung vertical ang first coat, horizontal naman ang second coat. Importante ang step na ito. Hindi lang ito para maging pantay ang itsura. Ang opposite stroke ay tumutulong para makover ang maliliit na pores o pinholes na maaaring naiwan sa unang coat. Dahil magkaka-cross ang dalawang layers, mas buo at mas effective ang waterproofing barrier. Kung kailangan pa ng additional coats, gawin din ang parehong technique. Laging opposite direction ang bawat susunod na layer para makabuo ng mas matibay at mas reliable na waterproofing system. Curing. Ang recommended number of coats natin ay 3 coats. Pagkatapos ng final coat, hayaan itong mag-cure ng hindi bababa sa 24 hours. Habang naghihintay, iwasan muna ang direktang sikat ng araw hanggat maaari. Ang curing ay isang pinakamahalagang bahagi ng waterproofing. Dito nagiging matibay ang pinaka-coating natin. Flood test. Pagkalipas ng 24 hours, maaari na mag-flood test. Maglagay ng tubig at obserbahan ng hindi bababa sa 3 araw. Kung walang leak, magandang senyales iyon na successful ang waterproofing. Kung may makita mang tagas, mag-apply lang ng isa pang coat sa area na kailangan. Finishing. Kapag pasado na sa flood test, maaari nang ilagay ang final finish gaya ng tiles, topping,
or wall finish. Important reminder, huwag hayaang naka-expose ang Mortasil ng matagal. Hindi ito designed para maging final exposed surface. Kapag napabayaan, maaari itong masira at maapektuhan ang pinaka-waterproofing ninyo. And we're done! Simple lang ang proseso, pero ang sekreto ng magandang waterproofing ay nasa tamang surface preparation, tamang mixing ratio, sapat na curing time, at hindi pagmamadali sa bawat step. Kapag sinunod ang tamang application, mas matagal ang protection ng inyong walls laban sa mga water leaks at moisture. Kung nakatulong ang video nito, don't forget to like, share, and follow for more construction tips and product guides. See you in the next video! Solution.